nyo. Ano? But kidding aside, no? Talaga, no, when a lady or a woman or a girl, no, wears pink, no, talagang medyo parang blooming, no, ang dating, no? Ang gandang tingnan. Hindi po joke yun, no? Talaga, no? Napakagandang tingnan kapag naka-pink, no? Pero sabi nila, hindi naman daw talaga feminine ang pink, eh, no? Ito ay, teka, pink ba ang suot nyo o orange? Hindi ko kasi suot ang salamin ko, eh. Kaya so anyway, last Sunday, no, ay sinindihan yung kulay rosas na kandila o yung pink na candle, no? Signaling that we are very near to the celebration of the birth of our Lord Jesus Christ, no? The reason for this season, no, of our celebration, no? Kaya nga tayo ay masaya dahil tayo ay nasa ika-4 na gabi ng ating simbang gabi, no? Sa hinaba-haba ng ating ebanghelyo sa gabing ito ay meron lang isang pangungusap na naka-struck o naka-antig o naka-tumatak, no, sa akin, no? At sana ito rin, no, ang maging baon natin para sa gabing ito. Pero bago ko sabihin yon, parang merong kulang, no? Parang merong hinihintay yung mga sanay na magsimbang gabi dito for the past 2 years. Pag ako ang nagmimisa, merong 150, ano, 150. Pero dahil wala yung aking magic bag na huhulaan yung laman, ang ating trivia o ang ating mini game, no, sa gabing ito ay spelling, no, spelling. Kaya yung mga bata na magaling sa spelling, mga bata lang ha, na gustong manalo ng 150, no? Tumataginting na 150, yan, no? Lapit dito sa harap. Spelling lang to. Sasabihin ko kung ano ang i-spell kapag lumapit na yung unang bata na gustong manalo ng 150. Parang ayaw nyo ng 150, edi 250, yan, no? Ayaw nyo pa rin ng 250? Bata lang. Bata, yan, meron na. Importante, malakas lang ang loob. Spelling, ha? Spelling to, ha? Spelling. Nagdadalawang isip pa siya. Kaya ko kaya to? Sabi niya, kaya mo to. Dito ka, Pogi. Gusto mo magpare? Ha? Gusto mo magpare? Opo. Very good. Kasi yan ang unang requirement. Dito ka para makita kanila. Yan ang unang requirement sa pagpapare. Guwapo. Yan, no? Ayaw nyo yatang maniwala, eh, no? Okay, spelling, ha? So, yung narinig natin na bida sa gabing ito, ang pangalan ay Zacarias, no? Zacarias. Alam mo kung ano sa English ang Zacarias? Zechariah. Yan, no? Zechariah. So, spell Zechariah. Yeah. Sige, kaya mo yan. Z-E-C-H-A-R-I-H-C-H. Very good! Narinig nyo yung sagot niya? Tama yun. Anyway, dahil ikaw ay matapang na sumagot, ang premium mo ay 350. 150, 250, 350, gawin na natin 450. Okay? Huwag mong ibigay kay mami mo yan, ha? Mamaya ihulog mo sa collection, ha? Sige, salamat. Anong pangalan mo? Jeff? Dab. Dab as in sabon? D-O-V-E? Ha?
G-A-B. Gabriel? Oo, tamang-tama, no? Sige, thank you. Palakpakan natin si Gabriel. No? Ang galing, kasi yung anghel na kumausap kay Zacarias ay si Anghel Gabriel, no? Kaya andito yung Anghel Gabriel natin, no? So yung sentence na sana tandaan natin ay yung sentence na pakinggan po natin ito, no? Isang sentence lang, sabi, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Ayan, no? Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Ano ba ang panalangin ni Zacarias? Ano ang panalangin niya? Magkaanak. Kailan niya kaya sinimulang ipagdasal yun? Ayan, no? Kailan niya kaya sinabi sa Diyos, Lord, sana magkaanak ako? Eh, siyempre, nung bagong kasal sila ni Elizabeth. At nung panahon na iyon, usually mga teenagers pa lang, ikinakasal na. So, mga 15, 16, 17, or 18, or 19. At kailan dininig ng Diyos ang panalangin mo? Sabi ni Anghel, kailan dininig ng Diyos? 80 o 90 anyos na siya o mahigit pa. Imagine that, no? Kung kailan tumanda at saka dininig ang panalangin. Ikaw ba, yung mga matatanda dito, meron ba kayong panalangin na hindi pa dininig ng Diyos? Meron ba kayong ipinagdasal na hanggang ngayon, tumanda ka na, kumulubot na yung balat mo, naubos na yung buhok mo, nakalbo ka na, pati ngipin mo, nagkalagas-lagas na, hindi pa rin dinidinig ng Diyos ang panalangin mo. Meron ka bang panalangin na ganon? Kung meron, may pag-asa pa. Yan, no? Kasi imagine, no? Kung kailan matanda na si Zacarias at saka dininig ng Diyos ang panalangin niya. Alam ko, naging tradisyon na natin na kapag simbang gabi, gustong-gusto nating kompletuhin ang simbang gabi. Kasi ang paniniwala ng marami, kapag nakumpleto ang simbang gabi, diringgin ng Diyos ang panalangin mo. Sasagutin ng Diyos ang dasal mo. Kaya kahit na puyat ka na, kahit pagod ka na sa trabaho, yung iba madaling araw pa nga sila nagsisimbang gabi, pipilitin mong kompletuhin. Kaya namang merong isang tao daw, ma-share ko lang, no? Na ganun nga ang dasal niya. Sabi niya, habang nagsisimbang gabi siya, pang-apat na gabi na, sabi niya, Lord, naka-apat na gabi na ako, Kokompletuhin ko ito. Pero sana, sagutin mo naman yung panalangin ko. Alam niyo kung anong panalangin niya? Sabi niya, sana sa Christmas party namin sa Pasko, ako ang mabunot sa raffle sa grand prize. Sabi niya, no? Kasi, kailangan ko po yun, Lord. Ang dami ko ng utang. Nagkasakit pa yung asawa ko. Ang dami ng babayaran ng anak ko sa school. At talagang ang dami na ring due date o due date na babayaran na bills, no? Kaya talagang nagmakaawa siya sa Panginoon. Kukumpletuhin ko po yung simbang gabi. At nakumpleto naman niya, natapos niya. At syempre, nung Christmas party na, nung binunot na yung third prize, aba, hindi siya ang nabunot. Malungkot siya at masaya. Malungkot kasi hindi siya nabunot, masaya pero may chance siya sa grand prize.
Second prize, hindi pa rin nabunot yung pangalan niya. Second prize. First prize, hindi pa rin. Grand prize, naku talagang todo dasal na siya at kabog na kabog yung dibdib niya. At nung binunot yung grand prize winner at binasa yung pangalan, and the winner is, no? Simporoso Concepcion, no? Yun ang pangalan niya. So tumalon siya sa tuwa, no? Nanalo siya. Palakpakan ng mga tao. Kasi ang napanalunan niya ay isang magarang-magara at mamahaling sasakyan na Ford Everest. Limited edition. Yan, no? Kaya tuwang-tuwa siya, no? Yes! Sinagot ang panalangin ko ni Lord, no? Pero ang panalangin niya sa Panginoon at pangako niya, sabi niya, Lord, pag nanalo ako, hati tayo. Promise. Hati tayo. Kaya, nung inuwi na niya yung sasakyan, inuwi sa kanilang bahay, dinala sa kanilang bahay, dahil hindi naman siya marunong mag-drive, at wala siyang lisensya, at kailangan niya ng pera, kaya kailangan niyang ibenta ang sasakyan. At naghanap siya ng buyer. At meron namang dumating na buyer. At tinanong ng buyer, magkano mo binibenta yung brand new Ford Everest Limited Edition mo? Sabi niya, mura lang, sir. Magkano? 200 pesos. Ha? Nagulat yung buyer. 200 pesos? Yes, sir. Pero may kondisyon. Ha? Ano yung kondisyon? Bibilhin mo rin ang lumang bisikleta ko. Ha? Magkano? 1.5 million. Ha? Ba't ganon? Lumang bisikleta, 1.5 million. Brand new car, 200. Basta, bilhin mo na. Total, gusto naman ng buyer at may pambili naman siya, binili niya. 200 yung kotse, 1.5 million yung lumang bisikleta. Kaya tuwang-tuwa yung mama na bumalik sa simbahan. At nagpasalamat sa Diyos. Sabi niya, Lord, thank you! Dininig mo ang panalangin ko. At gaya ng pangako ko, hati tayo. At magkano ang hati ni Lord? Matalino kayo, ha? Baka kayo yon. Alam ninyo kaagad, ha? Magkano yung nilagay niya na kalahati nung benta? 100. Kapag dininig yung panalangin natin ng Diyos, minsan, baka wala pa nga sa kalahati yung binabalik natin sa Kanya eh. Ang dami nang nagpadasal dito, sana makapasa sa board exam, bar exam, makabili ng sasakyan, tumama sa business, makapag-abroad. Pero, ano kaya ang hati ni Lord kung meron man? Ano kaya ang ibinabalik natin sa Panginoon? Kaya ko nabanggit ito kasi si Zacarias, ang sagot sa panalangin niya ay si Juan Bautista. At si Juan Bautista ay kaisa-isang anak nila. Kaya, nung ibigay at ibalik niya sa Diyos ang sagot sa panalangin niya, ibinigay niya ito ng hindi kalahati, hindi 1/3, hindi 3/4, hindi 1/4, kundi buong buo. 100%. Hindi lang 10%. No? 100% na ibinigay niya si Juan
na ang ibig sabihin ay mapagpala ang Diyos. Hindi ko sinasabing ibigay niyo ang lahat, no? Sa biyaya o pagpapalang ibinigay sa inyo ng Diyos. Pero magandang paalala din sa atin, kapag dininig ng Diyos ang panalangin mo, sana kagaya ni Zacarias at ni Elizabeth, matuto din tayo na ibalik ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa simbang gabing ito, kung meron kang hinihiling, kung meron kang ipinagdadasal, sana bilang pagbabalik ng pagpapasalamat mo sa Diyos, kung matupad o maibigay yung ipinanalangin mo ngayong simbang gabi, sana hindi ka lang ngayong simbang gabi magsimba. Ibigay mo yung 100% ng oras ng pagsisimba mo sa susunod na mga taon o susunod na bagong taon. No? So mga minamahal na kapatid, sana katulad ni na Zacarias at Elizabeth, kahit matanda na sila, nanatiling tapat at nanalig sa Panginoon. At sa bandang huli, dininig ang panalangin nila. Para sa ating acronym, malayo man sa aking mga pinagsasabi, dahil ang bida ay matanda, kaya ang ating take-away home word for this fourth evening of our simbang gabi ay tanda. No? Sabihin nga natin sa katabi natin, tanda. Dalawang ibig sabihin nun, no? Either matanda o remember, no? Tanda, no? Letter T, tawag ng Diyos ang pagtanda. Kaya magpasalamat yung mga matatanda, no? You have been given and you have been called, no, to old age, no? Tinawag ka ng Diyos na tumanda. Sapagkat hindi lahat tumatanda. Maraming mga lumilisan sa mundong ito na bata pa, no? So kapag ikaw ay tumanda, ibig sabihin pinagpala ka ng Diyos ng long and sana happy life. Tawag ng Diyos ang pagtanda. Kaya tayong mga bata, letter A, sana alayan natin ng tulong ang mga senior, lalo-lalo na yung mga walang mga naipon o walang pensyon. Sana alalayan natin sila ng tulong ang mga senior. Letter N, noon kayo, ngayon kami naman. Noon kayo ang kumakayod, nagbabanat ng buto, nagsusunog ng kilay, nagbibit-bit ng mga mabibigat, yung mga tuhod, likod, balikat, sumasakit na ngayon. Kaya kami naman ngayon na mga malalakas, sana ang mag-alaga sa inyo. Noon kayo, ngayon kami naman. Letter D, sana damayan natin ang mga matatanda. Lalo-lalo na ngayong Pasko, sana damayan natin ang mga matatanda na iiwan sa ating mga tahanan. At panghuli, letter A, alaala nila'y huwag kakalimutan. Alaala nila'y huwag kakalimutan. Mga minamahal na kapatid, sana sa inyong pagtanda ay matanggap ninyo ang mga panalangin ninyo. At higit sa lahat, ang mga kabataan nawa ay patuloy na umalalay, patuloy na dumamay, at patuloy kayong alalahanin sa inyong pagtanda. Palakpakan natin ang mga matatanda. Magsitayo po ang lahat at ipanalangin natin